Chapter 4. Kinakabahan at pinanlalamigan ako ngayon, nasa harap na kasi kami ng restaurant, kung saan naghihintay ang parents at pinsan ni God. Relax, they won't bite you. Aniya, he's not wearing his mask. Sinabihan ko kasi siya kanina na huwag niya nalang suotin, ang mask niya, normal naman siya at wala namang masama sa mga peklat niya sa mukha. Sa mindset lang kasi yun ng mga tao i-judge ka agad, without knowing your point of view, pero yung iba minsan ay sumusobra na. Baka kasi hindi nila ako magustuhan. Sabi ko, they won't, how many times do I have to tell you that ham? Magugustuhan nila okay, sabi niya saka ako hinawakan sa kamay. Pinagbuksan na kami ng pinto ng driver saka kami lumabas sa kotse at naglakad na palabas. As expected ay naroon ang mga paparazzi, naramdaman kong napahigpit, ang hawak ni God sa kamay ko kaya ay nilangon ko siya at nginitian. Don't mind them, you're handsome, sabi ko rito. Tumikim na lamang siya saka na nagpatuloy sa paglalakad. Is this really true? The Beast Seo is not wearing his mask now, and as you can see there's a lot of scars in his face. Rinig kong sabi ng isa sa mga reporter na naroon habang kinukuhanan kami sa camera. Akalain mo yun, kaya pala pamisteryoso ang mukha, dahil sa taglay nitong kapangitan. Dapat lang ay The Beast Seo ang tawag sa'yo. Sigaw ng isang paparazzi saka sila nagtawanan. Tumigil ako sa paglalakad at hinanap ang taong iyon. Sinong may sabi nun? I asked. Ako may angal ka? Tanong ng isang lalaking matangkad at chinito sa kataas noong humarap sakin. You know what? Why don't just mind your own business? You see, even if you call my husband beast, ugly or such disgusting names, that won't affect him. The audacity of you throwing hate comments towards him, won't affect him anyway. I said. And even if you will compare yourself to him, wala ka sa kalahati ng mga achievements niya, and about his looks kahit pagbalik-baliktaran mo, ang mukha mo hindi mo mapapantayan, ang kagwapuhan niya, because with or without his scars he is way more handsome than you, mas gwapo siya okay. Galit na sabi ko. Nagulat naman ito sa inasto ko, naramdaman kong may humawak sa bewang ko, saka ako dinala papunta sa entrance ng restaurant. Damn it! He cursed. Ano ba, naputol ang mga sasabihin ko nang bigla nitong dinala palapit. Ang mukha ko sa mukha niya saka ako hinalikan. Napasinghap ang mga nakakita sa ginawa niyang yun. Mura nito, humiwalay ito sa akin saka na ako, iniwang nakatayo sa entrance at naglakad na papunta sa lamesa ng parents niya. Anong palabas yun? Wala sa sarili akong sumunod rito habang nakatikom ang bibig. Naagaw tuloy namin ang atensyon ng mga tao. Nakayuko ako habang papalapit sa lamesa ng magulang niya, tiningnan ko ito ng masama nang makita itong prenteng nakaupo sa upuan nito. Nasa malayo ang lamesang pinili ng pamilya niya, malayo sa iba pang kumakain rito sa restaurant. Tumayo lang ito nang makalapit na ako saka ako nito pinaghila ng upuan. Nang makaupo ay narinig kong tumikim ang mommy ni God saka ako nito tinaasan ng kilay. Nagpunas ito ng napkin sa bibig saka ito nagsalita. Magkano ang ibinayad ng anak ko sa'yo? Straightforward na tanong nito. Agad naman siyang pinigilan ng asawa nito saka ito ngumiti sa akin. Hi, I'm Kendra pala, sabi ng babae sa gilid ni God saka inabot ang kamay nito sa akin. Malugod ko namang tinanggap ng may ngiti sa labi. Samantha, stop, we already know you. Pigil ng mama ni God. Sorry po, come on, maglulukohan pa ba tayo? Ilan ang ibinayad ni Godwin sa'yo? How much and I'll the double the price. Just please stay away from him. Mommy stop, sigaw ni God. Now what Godwin? Look, where's your mask? Why aren't you wearing it? Ano i-judge ka na naman ng mga tao dahil sa mukha mo na yan? She said. She's just an employee. My God. Kung sana sinabi mo sa'kin na handa ka nang magpakasal ay inarrange ko na lang ang marriage niyo ni Violet. Sigaw ulit. Gwyn, sabi naman ng papa ni God. Tumayo ito saka ako hinarap at sinampal. Leave my child alone, she said. Nangilid agad ang luha ko sa mga mata at saka ako tumayo at hinarap din ito. Alam kong may namumuunang feeling sa loob ko na ayaw ko munang pangalanan, dahil hindi pa din naman ako sigurado. Pero bakit ang hirap niyang mahalin?
Ngayon pa lang naman kami nagkita ng mga magulang niya, pero ayaw na agad nila sa akin. May nagawa ba akong mali? I'm sorry ma'am pero kung huhusgahan niyo ho agad ako, dahil sa empleyado niya lamang ako noon. Pero ma'am hindi po mahirap mahalin ang anak niyo. Hindi ho pera ang habol ko sa kanya at lalong hindi ko ho siya hinusgahan. Sabi ko. Ewan ko po kung saan niyo nakuha ang ideyang iyan pero mali ho kayo riyan. Sabi ko. I love her too mom, and if you'll plan to break us away I won't let that happen. Nagulat ako sa sinabi ni God kaya napahigpit ako ng kapit sa kamay niya. Hinawakan ni God ang kamay ko at gulat na gulat ang mukha nito sa nalaman. You love my son. How come ilang months pa lang kayong magkasama? She said raising her left eyebrow saka ito nag-cross arms. Opo at maikli pa lang ang pinagsamahan namin pero hindi po siya mahirap mahalin ma'am, sabi ko. Alright, welcome to the family then. Aniya saka ako mahigpit na niyakap at hinalikan sa pisnge. Anong? Gosh! I'm so sorry I slapped you iha. Parte lang yun ang acting ko. Aniya saka kinindatan kaming dalawa ni God na gulat sa mga pangyayari. Tulala akong nakatayo roon habang iniisip ang nangyari, ano nga bang nangyari? I prepared myself and made a stoic face. They are here. Rinig kong sabi ni Kendra. I have told a lot about Godwin's wife and I just want to test something, it's for them naman of course ayokong maulit ang nangyari kay God noon. Keep your mouth shut, Ray. I said, sweetheart naman. Puna nito sa akin. It's my plan okay. Just go with the flow, I said. Nang makaupo silang dalawa agad na akong nagsimula umakting, I hope hindi pangit yung kalalabasan nito. Cross fingers. Tumikim muna ako bago nagsalita. Magkano ang ibinayad ng anak ko sayo? Straightforward na tanong ko rito saka nag-cross arms. Pinigilan ako ni Ray na sinamon ko lang ng tingin, pout kakasabi ko lang kanhing wag make alam. Hi, I'm Kendra pala, bati ni Kendra sa kanya at inabot ang kamay. Tinawanan ko lamang ito saka na umupo ulit at nagsimulang kumain, nakita ko naman silang bumalik sa upuan nila at kumain na rin. My son has been suffering a lot of hatred and judgment towards the people around us, kaya ito nag-decide na itago ang mukha sa publiko. I told him that we can still fix his face, pwede naman siya magpa-surgery, para sa mukha niya at maibalik ito sa dati, pero ayaw niya dahil wala naman na daw iyon maitutulong sa kanya. Sa loob ng 7 taon sinubaybayan ko siya ay nakita kong determinado, itong maging successful businessman at ngayon ay nakamit niya na nga. Pero ngayon at tinanggal niya ulit iyon at nagpakita ulit sa publiko, alam kong samat-saring komento na naman ang itatapon sa kanya at tatawagan siya ng kung ano-ano. My son loves Brielle back then but she betrayed her. My son didn't tell her about the incident between my niece and her brother, dahil ayaw niyang magulo ang pamilya ni Brielle nang dahil doon, mahigpit na niyakap at hinalikan sa pisngi. And I hate her so much that I wanted her to rot in hell, when she did something horrible to my son. She pointed out na dapat ay hindi na lamang iyon ginawa ni God at tinapunan siya ng asido. Gusto ko siyang sampahan ng kaso pero hindi ako hinayaan ni Godwin. Pinigilan niya ako sa mga plano ko. 3 taon itong nagkulong sa sariling kwarto, dahil sa nangyari sa mukha niya. He received lots of hatred and judgment at akala ko. Hindi niya na ipagpapatuloy ang pag-aaral niya, when one day he approached me na gusto niyang mag-aral sa States at doon muna manirahan. Ang akala ko nga ay ipinaayos niya ang mukha niya pero hindi, lagi niya sinasabi na simbolo iyon ng maling desisyon niya na, hindi niya pinagsisisihan and I salute him for serving his worst years. Instead of ending his life he decided to continue and move on living, the scars in the past that he will never ever forget. I love my son because he is such a tough guy. He built his own company using his own money where he earned from his past job sa States, hindi siya nanghingi ng tulong sa amin at alam ko kung bakit. Gusto niyang maranasang maghirap at kumita sa sarili niyang paraan. And then there he is, standing proud and tall. One of the most influenced businessmen around the world is no other than my son. 3 araw ang nagdaan simula nung makipag-lunch date ako sa kay God kasama ang family niya. Naiilang ako pero nung nagtagal ay okay naman na ang pakikitungo nila sa akin.
Ang akala ko nga talaga ay hindi ako gusto ng mommy ni God, pero palabas niya lang daw yun para paaminin kaming dalawa. 3 araw na rin kaming hindi nagpapansinan ni God kasi nga ay nalilito ako sa nararamdaman ko, oo at nagsisimula na akong magkagusto sa kanya, pero parehas ba kami ng nararamdaman? Gusto ko siyang tanungin tungkol doon pero nahihiya ako. Paulit-ulit din na pumapasok yung ginawa niya doon sa entrance ng restaurant na mas ikanalito ng isip ko. Sam, tulala ka na naman, ani Arya sa akin habang nagtitimpla ng kape sa cafeteria. Nginitian ko na lang siya saka na sinimulang inumin ang tinimpla kong kape. Nag-away kayo? Tanong niya ulit. Hindi kami nag-away. Sagot ko. E anong ini-emote-emote mo dyan bruha ka? Aniya saka uminom sa kape niya. Arya, tawag ko sa pangalan niya tinaasan ako nito ng kilay. Oh, kailan mo nalaman na may feelings ka na pala sa boyfriend mo? I asked. Magkakilala na kami ni Tyler simula pagkabata tsaka may gusto na talaga ako sa kanya, simula pa lang nung iniligtas niya ako sa mga bullies sa school, kwento niya. Teka, pinanliitan niya ako ng mata saka ako itinuto. Nagsisimula ka ng magkagusto kay boss ano? Agad kong iniwas ang mukha ko sa kanya, kasi alam kong namumula ang pisngi ko sa sinabi niya. Aha, may gusto ka na nga sa kanya. That's okay my friend I can help you with that. Kinindatan ako nito sa kanito pinagpatuloy ang pag-inom ng kape. Umalis agad ako sa cafeteria nang maubos ko na, ang kapeng nasa tasa ko saka ako nagtungo sa cubicle ko para magsimulang magtrabaho. Nasa kalagitnaan ng pag-aayos ng mga files na nakakompile sa lamesa ko nang bigla akong tawagin ng secretary ni God. Mrs. Montessori, ipinapatawag ka ni boss. Sabi niya nag-ante sa may pinto ng elevator. Ah, sige. Sagot ko na lang saka na nagtungo roon at pumasok sa loob. Nasa pintuan na kami ng opisina niya nang bigla iyong bumukas at lumabas roon. Ang isang matangkad na babae na blonde ang buhok. Pamilyar sa akin ang mukha niya hindi ko lang maalala kung saan kami nang kita. Oh the beach is here. She mouthed saka nag-flip hair at tinalikuran na kami. Pumasok na ako sa loob at mahigpit na napahawak sa suot kong corporate attire. Why took you so long to get in here? He asked pero nasa laptop ang mga mata. 3 kami sa kwarto at ayoko namang mag-assume na ako ang tinanong niya. I am asking you Samantha. Nagulat ako sa pagtawag nito sa pangalan ko, ngayon naman ay nakaangat na ang tingin niya at madiin ako tiningnan. Traffic kasi. Agad kong napitik ang bibig sa naging sagot saka pumikit. Saan? Sa elevator, he said followed by his deep chuckle. Tumaas na ang self-confidence niya simula nung sinabihan ko siyang, hindi pang habang buhay na suot-suot niya ang mask, kung ay judge man siya hahayaan niya na lang iyon, dahil alam niya sa sarili niya na wala siya sa mga istoryang binubuo ng ibang tao. Tyler, can you leave us for a minute? I need to talk to my wife in private. Sabi nito. Yes, God, sabi niya na tinanguan lang ni Godwin. Narinig ko ang pagbukas at pagsarado ng pinto sa likod ko at nang kami na lang dalawa sa opisina niya, tumayo ito sa lamesa at naglakad patungo sa akin. I have noticed that you've been avoiding and ignoring me for a goddamn 3 days, bakit Samantha? Did I do something wrong para kumilos ka ng ganyan? He asked. I saw how desperate he is while asking me that question at agad akong nakaramdam ng guilt sa ginawa. Nahihiya kasi ako sa mga pinagsasabi ko sa harap ng parents mo about doon sa ano, hindi ko matuloy-tuloy ang sasabihin dahil sa kabang nararamdaman. About what ha? He asked mas lumapit pa ito sa akin at hinawakan ako sa baywang. About doon sa ano, that you love me. Tuloy niya sa sasabihin ko. Iniyuko ko agad ang ulo ko para di ko makita ang reaksyon niya, pero hinawakan nito ang baba ko saka inangat ang paningin ko para magpantay kami. Why are you shy? He asked. Kasi naman yung ano. Don't tell me you just said those para hindi magalit si mommy sayo. Hindi naman sa ganun. Ang point ko lang is baka ikaw hindi rin kaparehas ng nararamdaman ko. Mahina ang pagkakasabi ko sa huling linya na sinabi kaya mas lalo lang itong nalito. Kinunutin niya ako ng noo saka ito pagak na tumawa. You still haven't noticed. Damn, he cursed. Yumuko ito saka ako hinalikan sa labi. The feeling is mutual Samantha and about doon sa sinabi ko sa harap nila mom, those are true. Damn woman for the whole 5 months na magkasama tayo sino,
ang hindi mahuhulog kung kahit ni isa hindi kita nakitang pinandirian at hinusgahan, ako, malayong malayo ka sa mga babaeng kapareho ko ng status, you're different from, kaya kita nagustuhan. He confessed. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sabi ko, baka sinasabi mo lang yan para hindi sumama ang loob. Come on, I'm in love with you, Samantha. Okay, I'm so damn in love with you. Simula pa lang noon alam kong iba ka na sa kanila, you are who you are. I never saw you copying someone or be someone you wanted to be, hindi kita nakitang nanlait o nagsalita ng masama sa kapwa, katrabaho mo and that's the reason why I have fallen deeply and madly in love with you. And I am so happy dahil sa loob ng 5 buwan na iyon, hindi mo ko iniwan. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. Besides, you even fought the paparazzi and reporters outside the restaurant, do you even know that I tried not to shout damn? That's my wife. In front of reporters, because it was embarrassing. Do you even know na nagtatalo ang isip ko kung hahayaan ba kita or susuportahan sa ginawa mo? He put his hand over my hair and gently brushed it. I am feeling the same way too, if you thought na nagbibiro lang ako. No, because I am true to myself that I am in love with you, Samantha. Panipi, I am in love with you so please don't do that again, he pleaded. Humaplos ang hinlalaki niya sa pisngi ko. He wiped my tears na hindi ko man lang napansin. I don't understand, akala ko kasi hindi totoo yung sinabi mo sa restaurant. Sabi ko. Siniil niya ulit ako ng halik sa kanito idinikit ang noo sa akin. I love you. I am so lucky having you in my life. Please stay with me to eternal life. I want to grow old and have kids with you in the future. Sabi niya. Ngitian ko lang siya sa kapaulit-ulit na tumango. I love you too. I said. Ngumiti ito sa akin saka ako nito niyakap ng mahigpit. I have nothing more to ask for, just be with me is enough God. No matter what your appearance or state of life you have I will still love you. I whispered throughout his ear, he kissed my forehead and the top, I am in love with you, Samantha. You are more than enough. He said. Matapos ang pag-uusap namin ni God kanina halos, hindi na matanggal ang ngiti sa labi ko habang naglalakad pabalik sa cubicle. Hoy, laki ng ngiti ah, nagkaaminan na ba? Tanong agad ni Arya saka ako sinundot-sundot sa gilid. Ano ba nakikiliti ako? Sabi ko sa kanya habang iniiwas ang katawan sa kanya. Jesus. So ano? Hinunutin ko siya ng noo. Ang alin? Tanong ko. Umamin ba? Tanong niya. Nagkibit balikat lang ako at magsasalita na sana nang biglang tumunog ang phone ko. Nag-excuse muna ako sandali sa kanya saka ako lumayo bahagya at sinagot ang tawag. Hello, sino po sila? I asked. Is this Samantha? Tanong nito sa kabilang linya. Opo, ako po si Samantha, sino po sila? Tanong ko ulit. Oh thank God, buti na lang, sabi nito. Agad namang kumunot ang noo ko dahil sa narinig. Ibababa ko na po, sabi ko. Wait, you don't remember me? Tanong nito. Kaya nga po kita tinatanong kanina kung sino ka po. I'm S. Di ka po pamilyar sorry ibababa ko na. Wait, wag muna, you need to see me may sasabihin akong importante. Sabi niya. Sorry mas importante pa po ang trabaho ko kaya ibababa ko N. I know your father, sabi niya. Agad akong natigilan sa narinig. Para sakin matagal nang patay si Papa. Hindi ako interesado. Sagot ko. Your mother, she's been lying to you about your father. Sabi nito. Bigla akong na-curious sa mga pinagsasasabi niya kaya naman ay sinabihan ko siyang magkita kami mamayang hapon, sinabi ko rin kay God na may kikitain lang ako, sinabihan niya pa akong siya daw ang maghahatid sa akin pero hindi ko siya hinayaan. Nag-aayos na ako ng gamit ko ngayon at handa nang umalis nang may humawak sa kamay ko. Are you sure you don't want me to drive for you? He asked. I smiled at him and kissed his cheeks. No need. May stun pen ako sa bag remember besides if bad guy man, ang makikipag-meet up sakin matatrack down mo naman agad ang location ko diba? Tanong ko. Yes of course. Mayabang na sabi niya. Inikutan ko siya ng mata saka na sumenyas na aalis. Take care. Call me when you get there. Sabi niya.
Tumango ako saka na sumakay sa elevator pababa sa entrance at pumara ng cab para makasakay. Sa isang coffee shop malapit lang sa Company Building, kami magkikita kaya ilang minutes lang ang tinagal bago makarating doon. Mahigpit kong hawak ang sling ng bag na suot ko habang papasok sa coffee shop. Hindi na masyadong matao roon dahil hanggang 7 PM lang ab coffee shop at 6.10 na ngayon. 3 tao laman ang naroon kaya nalilito ako kung sino sa kanila yung taong tumawag sakin. I was about to pick my phone in my pocket when someone called me. Samantha. Inangat ko ang tingin at hinanap ang taong iyon at nang makita ay agad akong naglakad, papalapit saka isinilid ang kamay sa bag at hinawakan ang stun pen. Just in case lang naman eh. Have a seat, sabi niya. Umupo naman ako sa harap niya, actually, hindi naman siya mukhang masamang tao tsaka wala rin naman akong nararamdamang kakaiba sa presensya niya. May gusto ka ba? Sagot ko order ka ng kahit. Just go straight to the point, naghihintay ang asawa ko sa bahay. Mabilis na saad ko. Tumikim lang ito bago ngumiti. Okay, sabi niya. Pinagsiklap niya ang kamay saka ipinatong sa lamesa. You're my long-lost half-sister. Diretsahang sabi niya. Nagulat ako pero hindi ko ipinakita, kaya nagpatuloy ito. Ikaw at ang kinikilala mong kuya ay hindi magkadugo. Gusto ko nga siyang aidman din nang makita kong binugbog ka niya, pero pinigilan ako ni Papa dahil baka magulat ka kung bigla akong susulpot roon at pigilan ito. Hindi kayo magkapatid, isang waitress ang mama mo sa isa sa mga restaurant ni Papa at doon. Naging sila na noon pero bigla daw iniwan ng mama mo si Papa sa hindi malamang dahilan. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. Pinahanap ni Papa ang mama mo at nagseselos ako ng dahil Ron, dahil hindi ko nakita si Papa na mag-alala ng ganon na halos mabaliw na ito kakahanap sa mama mo. Isang araw nalaman na lang ni Papa nung pinanganak ka na pala at namatay din, ang mama mo dahil sa sakit sa puso. Syempre nalungkot si Papa sa nalaman at mas lalo siyang nalungkot nung nalaman niyang, inilayo ka ng kapatid mo sa amin. Kinuha kayong dalawa ng auntie at uncle mo, kaya sa kanila ka tumira at gumawa ng kwento about kay Papa at sa pang-iiwan niya sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Litong sabi ko rito. Hinawakan niya ang kamay ko at may inilagay roon na kwintas na may locket na pendant. Tiningnan ko muna siya bago ko iyon binuksan at agad na bumungad sa akin, ang picture ni Mama at ng isang lalaki. If won't still believe I'll lend you the DNA test results, DNA niyo yan ni Papa. Pina-DNA kanya nung minsan tayong magkita. Do you still remember the person who saved your dog? He added. Agad na remahistro sa isip ko ang mukha niya at kung paano niya iniligtas si Sparkle 7 years ago. Ikaw yun. Hindi makapaniwalang tanong ko. Dahan-dahan siyang tumango. Yes I am, little sis I am one of those firefighters no nagkasunog sa apartment na tinitirhan mo. May inilapag siyang brown envelope. Kinuha ko iyon at binuksan bumungad sa akin ang isang papel na may nakalagay na DNA result. Positive. Mr. Cameron Madrid and Miss Samantha is 99.9% blood related. Cameron Madrid, my father is your biological father Samantha. My mom died too due to leukemia, hindi na rin siya nakasurvive dahil doon, kwento pa nito. Litong-lito ako sa nalaman. How come na naging magkapatid kami? Si kuya lang ang kapamilya ko at wala nang iba. Ang kwento sa akin ni auntie na iniwan daw ako ng papa ko pero hindi nila sinabi na hindi kami magkadugo ni kuya. Ang tanging alam ko ay iniwan ako ng tunay kong ama at namatay si mama habang pinapanganak ako. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko gusto kong ilabas, ang stun pen na hawak pero agad rin akong natigil nang makita kung sino ang nasa harap ko. Nakatayo sa harap ko si Kuya Jace at sa gilid niya ay isang lalaking tansya ko ay nasa mid-50s na. Oh, nagkakilala na pala kayo ano pang silbi ko rito? Sabi ni Kuya. Tell her the truth, ikaw lang ang may alam sa lahat hindi ba? Sabi nung lalaki. Nagkakilala na nga kayo ano pang silbi nun? Galit na sabi ni Kuya. Gusto ko tuloy maiyak. So totoo nga, hindi ko nga talaga siya kadugo. Kuya. Tawag ko sinubukan ko hawakan ang kamay nito pero iniwas niya iyon. Oo na, sasabihin ko na, hindi kita kapatid, anak ka ng lalaking ito at lalong hindi ka anak ng papa ko. Sabi niya, ayusin mo yang pananalita mo. Banta nung lalaking nasa harap ko. Stop, saway nung lalaki.
Naniniwala ka na ba ngayon, Samantha? The person in front of me asked saka nag-cross arms. You're my daughter? I have been longing for you. Gusto kitang mayakap at makahingi ng tawad, dahil sa ngayon lamang tayo nagkita. Sabi niya, niyakap ako nung lalaki at umiyak naman ito sa harap ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naghalo-halo na lahat ng emosyon sa dibdib ko na parang sasabog na ito anumang oras. Ang isip ko naman ay puno ng pagtataka. Totoo nga ba o hindi? Nalilito ako. Nakakalito, sino nga ba ang paniniwalaan ko? Nakatayo lamang ako roon habang litong-lito sa pangyayari. Anong gagawin ko?